Nakagat, nakalmot ng aso, pusa, anong gagawin, anong first aid, kinig po kayo. Lalo na sa dulo, explain ko ano sintomas na may rabies ang aso, may rabies yung pusa. Pwedeng alaga nyo to at anong gagawin. Okay? Ang problema sa rabies, almost 100% nakamamatay. Okay? Almost fatal siya talaga pag hindi mo naagapan sa bagong kagat. Ang isang problema pa natin sa Pilipinas, endemic ang rabies. May mga bansa sa Amerika, yung mga developed countries, halos wala na silang rabies. Kahit pag nakagat sila ng aso pusa, maliit lang ang chance. Pero ang Pilipinas, marami tayong rabies sa aso, sa pusa. Actually, problema to ng bansa natin sa animals pati sa tao. Ang namamatay sa Pilipinas sa rabies ay around 300. 300 ang namamatay na bata, matanda na Pilipino every year, rabies. Okay, nakagat ng aso, pusa. At karamihan, ito yung mga data, karamihan sa 10 na makakagat ng aso o pusa, sa 10, isa lang magpapabakuna. Isa lang magpapabaksin laban doon. Anti-rabies, anti-tetano, isa lang. Yung 9, hahayaan lang nila. So, kaya marami nga namamatay. Ito ang problema. Yan, kinagat siya. Okay? Mamaya explain ko anong klaseng kagat. Dinilaan ba, kinalmot ba, o kinagat? Ang pinakadelikado, syempre, yung kagat. Pag nakagat siya, yung rabies nasa laway ng hayop. Okay? Tapos mula sa laway ng hayop, kinagat siya sa paa, yung virus, didikit siya sa nerves. Pag dumikit na siya sa nerves, aakyat siya dahan-dahan mula sa peripheral nerves. Unti-unti, mabagal, aakyat siya, aabot sa utak at spinal cord. At pag umabot na sa utak at spinal cord, hindi na magagamot. Yun ang problema. Kaya nga, very important tong topic natin. Ayan, nakita ba nila, Doc Lisa? Kinagat. Ayan, Kinagat. Dapat obserbahan yung aso ng 10 araw. So, paano siya natatransmit? Nasa laway. Siyempre, kumagat may laway na papasok Okay? So, pag yung laway pumasok dun sa sugat ng tao, yun ang problema. Minsan, ganito, hindi ka kinagat nung may rabies, dinilaan lang nung hayop. Pero, ikaw mismo may sugat Diba? Ang daming kababayan natin, yung mga bata, may sugat na So, kahit pag ikaw may sugat, kahit dinilaan ka lang, hindi ka kinagat, pwede ka pa rin magka-rabies. Kasi open wound Yan. Buong mundo, 59,000 namamatay every year, pero sa Pilipinas, around 300 ang namamatay. Karamihan bata ang reported. Meron lang ang bagong balita 6 years old, 12 years old, namatay sa rabies. Hindi na gamot. Kadalasan aso, pero minsan pusa, meron din. Okay? Pag kinagat ang isang tao, let's say nakagat kayo o yung anak ninyo, ito yung delikado. Kung may rabies man yung hayop, may phase incubation. Ito yung nangyayari kung may rabies Incubation period, prodromal period, acute neurologic phase period, and comatose and death period. 4. Habang nandito sa unang phase, may binibigay na immunoglobulin at bakuna makukuha dito. Pero pag umabot na sa 2nd, 3rd, 4th, wala na, hindi na mahahabol Pag dumikit na yung virus dun sa nerve natin, mahirap na. Sa incubation period, ito, kinagat. Kita ba nila, Doc Lisa? Yes. Ito yung nerve, kinagat Number 1, kinagat. So, nandito yung nerve, Yung virus, dumadami muna dito sa may muscle. Ang problema, pag dumami, didikit sa nerve. Number 3, pag dumikit sa nerve, aakyat siya dahan-dahan dito sa nerve. Akyat-akyat. Pupunta sa spinal cord, akyat-akyat.
Pupunta sa utak, nako, dito na yung magwawala, magsisigaw yung pasyente, kahit anong tali mo, nagwawala. May rabies, parang nasisiraan ng bait. Tapos, yung tao, pwede na magka-rabies. Kahit tao, pwede. Meron na ba kayo napanood ng mga palabas na may rabies? Diba? Yung bumubula, yung laway, yun po yun. So, pag incubation, gaano katagal ang incubation? Merong 1 week, merong 20 days, merong 3 months, depende. Mas malayo ang kagat sa paa, mas matagal umabot. May chance ka pa magpaturok. Pero pag ang kagat sa mukha, mabilis umakyat sa utak, kailangan mas mabilis ka pa. So habang nag-uumpisa, pag wala ka pang sintomas, better yon. Agad-agad. Dapat kung kailan ka kinagat, yung araw na yon o kinabukasan pinakamatagal, punta na sa emergency room. Ano nga yun, Doc Lisa? Animal Bite Center. Yung mga may animal bite center, sila na bahala magbigay ng gamot. Presyo lang ang problema. Alam ko, yung baka walang libre. Baka yung libre, first or second dose. Pero kailangan talaga magbayad kung wala pang libre sa gobyerno. Alam ko yung iba may libre. Pag umabot na sa prodromal phase, medyo mahirap na. May trangkaso na, may namamanhid na, kahit anong gamot, dumikit na kasi sa nerve, hindi na mahahabol. Oras na may neuro, may brain problem na paralyzed na, nagwawala na, furious rabies, parang nasira na ng bait yung tao, hindi na rin mahahabol. Pag comatose, hindi na kahit anong gamot ibigay, hindi na mahahabol. So ito yung bago mag-intubation period, bago lagnatin, dapat okay na. Pero kung merong nakagat tapos nilagnat, try nyo pa rin, habulin pa rin. Baka mahabol pa, who knows. Hindi naman 100% ang kamamatay, 99%, baka makachamba pa rin tayo. Okay? So, incubation, pag prodromal, iba na to. Yung mahina na, nagsusuka na. Ito na yung delikado. Okay? Pag dito, hindi na mahahabol. Ito na yung stage 3 na to. Yung naghahallucinate na siya, umaakyat na sa kama, ayaw na ng ilaw, hindi na makatulog, laway na. Tapos yung laway, ang laway ng aso na may rabies ay malapot. Frothy, malapot. Ayan. Sa tao din, naglalaway din. Ayaw na ng tubig. Ayaw ng tubig, ayaw ng ilaw. Talagang kahit sino makita, susugurin. Kahit tao, susugurin. Kahit gamit lang ilapit mo, susugurin niya. Tao man or aso. Kasi nga na rabies na yung sa utak. Ito ulit yung stage. Pakita natin, Doc Lisa. Ito, infection, lagnat. Bago umabot sa lagnat, bigyan na agad ng bakuna. Merong rabies vaccine, may tetano vaccine, meron din immunoglobulin, yung panlaban din. So, 2-3 klase. Tapos, matagal ibibigay po sa inyo, mga 3 weeks Siguro maraming shot, 5 balik pa kayo sa emergency room. So, yan, Number 2, infection. Number 3, sore throat, loss of appetite. Number 5, sumasakit na, delikado na. 6, ayaw mo na maingay. 7, hindi na makalunok. 8, paralyzed na siya. 9, hinimatay na siya. 10, namatay na siya. Pero yung aso, dapat obserbahan. Okay? So, pag may nakagat, mamaya tuturo ko yung first aid. Nandito lahat yan. So, on the average, mga 3 weeks, bago may time ka ng kung sa paa, meron ka mga 3 weeks para mahabol sana yung gamutan. Pero pinakamaganda, huwag mo na hintayin. Day 1, day 2, sige na. Okay, tapos obserbahan yung aso at pusa. Ito ang pinakamahalagang slide. Okay, ito pinakamahalagang slide. Panoorin nyo ito maigi. Okay, ito recommended natin Okay. Pag merong kang exposure sa aso o pusa, category 1, 2, 3. Ang category 1 lang ang pwedeng hindi magpagamot. Okay?
Ito lang ang pwede, walang injection. Pero pag 2 and 3, dalhin agad sa emergency room. Sa malaking emergency room, may animal bite center. Wala pong choice. Kahit mahirap, kahit walang pera, wala tayo. Dalhin nyo na lang, hanap na lang ng pera talaga. Kasi hindi po pwede. Tingnan natin ha. Ang category 1, hinahawakan mo lang yung pets. Pinapakain mo lang yung pets. Aso o pusa, dinidilaan ka lang. Okay? So, pag yung aso, dinilaan na yung kamay mo, wala kang sugat, okay yun. Okay? Dapat walang sugat. Hugas kamay lang, sabon, okay na yun. Number 2, ito, injection na to. Nag-scratch na siya. Nakalmot ka na konti. Ayan o, nakalmot ka na. Kahit minor lang o, alam mo may pula-pula na, may konting dugo-dugo na yon, di ba? Tapos baka meron kang konting sugat na doon. Hugasan maigi. 15 minutes, huhugasan. 15 minutes, hugas sabon at immediate vaccination na agad. Category 2. Category 3, wala nang choice dito. Talagang kagat, talagang na-scratch, baka sa muka, di ba? So ito, todo na to. Hugas sobra, merong bakuna at meron pang immunoglobulin para siyang antibody laban sa rabies. Tapos may anti-tetanus pa. So maraming shot bibigay sa'yo, 3. Okay? So yan lang magagawa. Basta category 2 or 3, hindi lang dila-dila ng pets, day 0, punta na agad. Okay? Punta na agad, bibigyan ka na ng shots. Maraming iba't ibang mga dose, pero usually mga 5 times. Day 0, day 3, day 7, day 14, day 21. Paiba-iba, bahala na yung doktor nyo kung ano yung available na ibibigay sa inyo. Pero usually, balik-balik ka. Pero yung pinaka-importante, first day, 3rd day, 7th day, balik ka lang ng balik. Kailangan makompleto, ha? Pero oobserbahan din yung hayop. Pwede rin. Minsan, binibigyan ng antibiotic, pero hindi gamot yung antibiotic. Antibiotic infection lang. Bali, wala sa rabies. Minsan, na-control mo yung rabies, nag-infection. So, binibigyan ng co-amoxiclav, amoxicillin clavulanic acid. Pwede, actually, pwede rin magka-rabies ang aso at pusa natin. Paano? Alaga mo siya, di ba? Safe dapat. So, dapat yung aso, pusa mo, may bakuna. Kung kayo nag-aalaga ng aso ng pusa, I think may libre. Bakuna sa aso at sa pusa. Di ba? Mula nung pinanganak at dapat nga ito, every year muna, tapos every 3 years. May mga bakuna sa aso, pusa na every 3 years ang injection. Doc Lisa. Kasi minsan, oo nga, alaga mo siya. Safe nga siya dapat sa rabies. Kaya lang, may mga paniki, paano kung naglalakad yung pusa, yung aso sa labas? Ang daming paniki sa atin. Paniki, maraming rabies talaga. Kinagat yung aso mo, kinagat yung pusa mo, hindi mo alam. Tapos nagkaroon sila ng rabies. Diba? So, hindi mo malalaman. Anong mga testing? Actually, mahirap na to mga lumbar puncture, biopsies, MRI. Late na to. Makita man natin may rabies, hindi na mahabol, mahirap na mahabol. Paano hinuhugasan ang sugat? Ito, libre. Okay? Ito may chance, kung wala ka talagang pera, takot ka. Pag nasugat ka, hugasan mo ng 15 minutes. Tubig, sabon. Sabon talaga at tubig talaga. Kung kaya, tanggalin, kaya pisilin. Kung matanggal pa konti yung dugo, okay lang yon. So, hugas ng hugas ng hugas, 15 minutes. Tapos, sabi nga nila, minsan kung open yung wound, din na nga sinasara muna. Bahala na yung surgeon. Minsan ayaw nila isara para lumabas yung
rabies kung may rabies man. At panahugasan mo na after 15 minutes, tsaka mo palang lalagyan ng betadine o povidone iodine. Tsaka na. Hindi pwede povidone iodine lang. Hindi pwede betadine. Dapat kasi mawala yung rabies. Okay? Bahala na yung surgeon kung i-close niya yung wound. Minsan, open muna para lumabas. Para siyang snake bite eh. Ano ang gamutan sa day 0? Ito nga, pinakita ko yung schedule, di ba? Bibigyan kayo ng rabies vaccine. Ibig sabihin, tuturuan yung katawan mo lumaban sa rabies. So, habang dahan-dahan umaakyat yung rabies na salbahay virus, nagkaroon ka ng bakuna, makakalaban yung katawan mo. Siguro in a few days, mga 1 week, 2 weeks, makakalaban na siya. So, bibigyan ka ng vaccine several times for 21 days. Pero, bukod dito, sasabayan pa rin ng doktor ng human rabies immunoglobulin. Ibig sabihin, ito, parang antibody na to agad. Oh. Antibody na to. Hindi to bakuna. Pangontra na siya mismo sa rabies. Papatayin na niya yung rabies sa paa mo. Siya na mismo. So, sabayan. Itong immunoglobulin, immediate yung pagpatay niya doon sa area ng paa mo. Okay? Pero sandali lang epekto nun, di ba? Parang tinapal mo lang siya doon. In a day or two, mawawala na rin yan. So, habang tinitira nung immune globulin mo, hinihintay mo yung katawan mo gumawa ng antibody mismo para makalaban ka dun sa rabies. Okay? Sabayan bibigay several times. Tapos may anti-tetanus pa. Kasi iba naman ang tetanus. Tetanus kasi sa lupa nakukuha. Pero syempre, nakagat. Baka madumi, magka-tetanus din. Deadly din. Bakit walang gamutan sa rabies? Wala nga kasi. Ang gamutan, yun talaga. Ito lang gamutan, prevention. Oras na may sintomas na, hindi na mahabol. Pag nagtago na to, pag nag-lock na yung rabies virus sa utak, parang nilalak na niya yung blood-brain barrier. Hindi na papasok yung gamot mo. Hindi na siya mapatay. Hindi na mapatay. Na-late na eh. Pero may gamot naman tayo sana. Dapat ito kasi available to lagi at dapat sana libre. Pero mahal kasi yung bakuna sa tao eh. Mas mura ang bakuna sa hayop. Kaya ang daming problema na sa Pilipinas. Ang daming asong gala, ang daming pusang gala, di ba? So pag nagkakalat lang yan, biglang kinagat, ang hilig naman kagatin ng mga hayop ay bata. Kasi bata nga, siyempre bata pa, kala niya, nilalaro lang niya yung aso, di ba? Pag matanda na tayo, takot na tayo sa aso, di ba? Tayo umiiwas. Pero yung bata, lalapit eh. Hindi nila alam kakagatin sila. Kaya ang bata mas tinatamaan. Okay, ito na. How to prevent rabies. Okay? Kung meron kayong alagang pusa at aso, kailangan babakunahan. Every year, every 3 years, up to date ang schedule. Pag nakabakuna ang aso pusa nyo, tapos nakakagat siya, okay yun. Hugas-hugas lang, antibiotic lang. Sabihin mo, safe naman yung aso ko eh. Bakunado. Ito pa, delikado, Doc Lisa. Kung may wild animal, wag na daw habulin. Parang hayaan mo na. Let's say may kumagat dun sa anak nyo, hindi nyo nakita na saan yung hayop, assume mo na na rabies. Isipin mo na may rabies. Pabakunahan mo na buong course. Wala nang choice eh. Hindi mo na nahanap eh. Minsan, ang mga bata, hindi reliable. Sasabihin, ay, nadilaan lang ako eh. Hindi nila alam na sugat na sila. Yan ang problema din. Mali-mali. Ay, hindi. Konti lang. Konti lang namatay. O, paanong konti lang? Diba? Mas safe kasi nga, pag naduda ka na may dugo, yun na yun. Ito pa. Pag nakakita ka ng paniki sa kwarto mo, pag nakakita ka ng paniki sa kwarto mo, i-assume mo na kinagat ka na. Kasi ang kagat daw ng paniki, sobrang liit, hindi mo makikita, minsan hindi mo mamamalayan. Basta may paniki,
assume mo nakagat yung aso mo, nakagat yung pusa, nakagat ka. Tapos, kung kayo ay animal handler, let's say, nag-alaga ka talaga aso, pusa, expose ka talaga lagi, o yung trabaho mo, pwede ka na mag-anti-rabies vaccine. Pwede ka na magpabakuna. Diba? Uunahan mo na para may laban ka na. Okay? Tapos pag nakagat ka pa, mas konti na lang ang dose mo. Pero hindi siya nire-recommend for everyone kasi hindi naman lahat exposed sa aso at pusa. Paano ma-survive? Yun lang talaga eh. Early vaccination and antibody treatment. Rabies, nearly always fatal. Halos laging nakamamatay. Ito na po. Paano mo malalaman kung yung aso mo may rabies? Baka wala naman eh, di ba? Baka inasar mo, natapakan mo siya, kaya ka kinagat. Ang aso na may rabies, nagbabago ugali. Nasisira nga ulo nila. Aggressive. Aggressive. Number 2, laway nila malapot. Talagang maglalaway. Hindi rin makalunok yung aso. Hindi makalunok. Parang nagcho-choke siya. Irritable siya. Konting hindi siya yung dating ugali niya. Nagbago ugali niya. Pikon, mainit ulo, kahit kakalmutin. Dating hindi siya ganon. Loss of coordination, hindi siya makalakad maigi. Hindi siya makalakad. Paralysis. Unusual vocalization. Meron siyang mga hiyaw or mga whining na unusual sounds. Parang iba na. Parang nakakita ng multo, ganon. At very aggressive siya. Nag-a-attack ng tao, hayop, gamit, without provocation. Nananahimik ka lang, susugod siya. Ganyan sa aso. Okay? So, pag yung alaga mo, nagbago ugali, huhulihin yon. Yung aso pusa, babantayan for 10 days. Ulitin ko Kung merong nakagat, babantayan yung hayop for 10 days. Pag after 10 days, normal pa rin yung aso, normal pa rin yung pusa, di okay, wala siyang rabies. Nagpabakuna ka ilang days, di pwede na itigil, sasabihin ng doktor mo. Wala palang rabies, anti-tetano na lang, tsaka antibiotic na lang. Pero pag nasira yung ulo ng aso at pusa, kita mo tuloy-tuloy, may rabies siya. Maraming may rabies sa Pilipinas, endemic sa Pilipinas. Hindi makontrol. Bakit? Kasi maraming mga bats, marami tayong stray dog, stray cats Diba? Sa pusa, ganun din. Actually, yung batang namatay na 6-year-old, nakalmot lang na pusa So, bakit naka-rabies yung pusa? Baka na-expose, naglalakad sa labas, gala, na kagat ng paniki. Ganun din. Sa pusa, behavioral change, naglalaway yung pusa, iba yung boses ng pusa, aggressive yung pusa, laging nagtatago. Laging nagtatago siya. Hiding. Ayaw niya makipag-usap sa tao. Irritable. Yan. Aggressive. Yan. Ito. Alam ko, ayaw niyo magpabakuna, lalo na yung mga magulang, di ba? Mahal, sayang oras, mag-a-absent pa. Sasapalaran ang buhay ng bata, di ba? Kasi 10% lang ang pupunta sa emergency room 90% ng kinagat hinahayaan sa Pilipinas Kaya 300 ang namamatay. So, ano lang yung pwede mo sabihin, malamang hindi rabies? Pwede. Number 1, kung bakunado yung hayop. Kung sure ka na kompleto yung vaccine, siguro, alaga ng mayaman, na complete vaccine yung aso, pusa, okay yun. At kung sure ka rin na alaga mo, na hindi siya lumalabas, hindi siya gala, at nabantayan mo 10 days, pwede mo sabihin yun, baka hindi na rabies. Ugali nung hayop, nung aso, nung kalmado siya, normal lang siya, natapakan mo lang siguro, normal siya. Nabantayan mo siya for 10 days, hindi nagwala, buhay pa rin yung hayop, so baka hindi rabies. Yung lugar mo, mababa ang rabies, wala tayo nitong number 4. Basta Pilipinas, maraming rabies. Wala tayo nito. High prevalence tayo.
Severity of bite, baka laway-laway lang, kagat, konti lang kalmot, gano'n. Mas malitan chance. Or, itong number 6, nakagat ka, after 3 months, wala kang sintomas. So, pero mahirap naman hintayin kung magkakasakit ka kasi kung hihintayin mo, minsan kasi after 1 year bago lumalabas yung symptoms. May ganun eh. May ganun. So, ito si Doc Lisa, nakagat ng pusa sa UP Diliman. After 5 years, buhay pa siya. So, wala na rabies yun. Oh. Swerte lang si Doc Lisa. Naka-pants siya nun eh. Nakapantalon siya, kinagat siya sa paa. Talagang butas talaga yung ankle niya. Pero at least siguro may pantalon, baka yung laway hindi nakapasok. Yun ang problema. Okay, so sana po nakatulong to. Rabies vaccine, 1 death, isa namamatay every 10 minutes. Sa mga mahihirap na lugar, dog bites, delikado po. So ito lang yung mga possibility na low ang risk. Pero kung di kayo sigurado, alanganin, bigyan na pareho ng dose. Okay? Kasi yun lang ang only way para mabuhay at para ma-assure kayo. Tsaka at least pag na rabies vaccine kayo, na kompleto nyo, kahit makagat kayo in the next few years, di ba? At least safe na kayo. Meron na kayong protection against rabies. Salamat po.